Palitin na ba yung baterya ng YTX mo? Yung nakaka-experience ka na ng, lalo sa umaga, hindi mo na magamit yung push start. Tapos kukurap-kurap yung ilaw sa neutral, yung neutral indicator mo. Eto, tulad ko, ito yung pinaglumaan ko ng aking baterya. Huwag mo lang siyang itatapon kasi may pakinabang pa yan. Sabihin na nating hindi mo na magagamit dito sa motor mo dahil unang-una may electric start to. So hindi mo siya magagamit sa electric start. At saka given na hindi na siya pwede para sa motor mo. Kahit ba sabihin pag umaandar naman may busina, may signal light pero humihina, may ilaw, pero in total wala na talaga, kailangan mo ng palitan. Ngunit gaya ng sinasabi ko kanina, huwag mo lang siyang itatapon. Ganito, pakinabangan pa natin siya. share ko lang yung ginawa ko para sana makatulong, saka para makatipid tayo. Kung sakali man, di ba, nagpalit na nga kayo ng baterya ng motor nyo, edi andun na yun. Okay na ulit yung motor nyo, maganda na ulit ang performance, ilaw, busina at lahat-lahat ng electrical parts. Itong pinagpalitan naman ng baterya, dito tayo mag-focus. Paano natin siya pakikinabangan? Ganito. Since ito, meron din akong vlog na tungkol sa kung paano pag-maintain ng ganito. Yung dadagdagan mo lang yung tubig o yung sinasabi lang distilled water. Ano yung mga ginagamit? Yung iba, meron talagang binibiling distilled water na pang baterya. Pero pagka wala, pinakamainam yung absolute drinking water, yung nabibili natin sa mga grocery o sa tindahan. Yun, pwede na yun. Yun ang i-refill mo dito. Pagka binuksan mo to, yan, yun ang i-refill mo. Kasi ayan nga, oh, meron yung minimum and maximum para makita mo yung level ng tubig mo. Bago ka umabot sa minimum, kailangan magdagdag ka na. Ito, nakikita nyo ngayon, ito yung original o yung stock na battery ng YTX natin. So, meron kasi mga nagtatanong na kung minsan bigla raw ayaw na mag-start ng motor nila. I mean, hindi na pumupwede yung push start nga. Pero meron naman daw ilaw. Ang nangyayari kasi doon, bumababa yung water level nitong ating battery. Kasi itong battery na to, ano pa lang ito ito yung tinatawag nating wet cell, yung kinakargahan ng tubig. So kung makikita nyo, may maximum at saka minimum nitong battery na to. Ayan yung water level niya. So far ngayon, ano pa to, maximum pa Pero nung na-experience ko yung nalobat, bumaba siya dito halos minimum or parang mababa pa yata sa minimum So ganito lang ang gagawin natin, magdadagdag lang tayo ng tubig. Ngayon, sa pagdadagdag naman ng tubig, simple lang. Ang idadagdag mo is either yung tubig ng baterya na nabibili sa mga auto supply o kasi sa motor shop, o kaya pwede rin pandagdag tong ganito, yung drinking water na absolute o kaya yung Wilkins. Basta pure distilled drinking water, pwede na yan. Tapos ang gagawin lang natin,
Kung nakikita nyo tong mga ito, bubuksan lang yan. Bubuksan lang yan isa-isa. Gagamitan mo lang ng plies para mabuksan mo. Tapos may butas siya na maliliit. Doon mo na isasalin. Ngayon, ang problema mo, kung paano magsasalin ang liliit ng butas, pwede kang gumamit ng syringe. Ayan, para makukuha mo sa tubig. Makukuha mo ng tubig, tapos salin mo dyan. Yan, hanggang sa ma-reach mo na yung maximum level ng tubig. Pagkatapos nun, kabit mo na ulit sa motor mo. Hindi mo man expected na magagamit mo kagad yung push start, ano? So, i-kick mo muna siya. Tapos after some time, hanggang sa na yung charge niya, hanggang makayanan na ng charge niya, gaganan na ulit yung push start mo. At magugulat ka, mapapakinabangan mo pa. Paano? Paano mapapakinabangan? Ganito. 'Di ba na, halimbawa, nagdagdag ka na ng tubig mo from lobat, ha. Yung lobat na siya, nagpalit ka na, tapos dagdag ka ng tubig, yung maximum level mo. Tapos kung meron ka nito, yan. Ano ba yan? Battery charger. Saan nabibili? Sa online, sa Shopee, sa Lazada. Meron yan. Ito, nabili ko lang. Nasa halagang 150 lang yata. Basta't less than 200 lang siya. Itong ganito, pwede na tong pang charger. Ganito gagawin. Itong red, sa positive terminal. Itong black, sa negative terminal. Tapos, saka natin siya isasaksak sa outlet. Ayun. Tapos kung makikita nyo, may red na LED light indicator. Yung kulay red na yan, after some time, siguro mga 6 hours more or less, magiging green yan, which means fully charged na ang battery mo. Sa akin, actually, hindi ko na pinapaabot ng mag-green, hindi ko na hihintay kasi unang-una pwede mo namang i-charge ulit pagka sa tingin mo lobat na pagka lobat na naman. So kumbaga, ang sa akin lang, quick charging yung ginagawa ko. Yung magkaroon lang siya ng charge na pwede mong magamit. Magamit saan? Eto, dito ko siya ginagamit. Yan. Meron ako nabiling emergency light na 12 volts na kinoconnect siya sa battery. Sa online, meron din ito. Makakabili ka rin yan. Or kaya, kung meron mga Chinese store or Korean store sa mga lugar nyo, doon na lang. Para agad-agad meron na. So, ito din siya. Yan din yun. Ito yung dulo niya. Meron din siyang alligator clips. May red at saka black. Yung red and black niyan, ganun din. Pareho din sa connection nito. Ang red positive, yung black negative. Ganun lang. Kahit papano, halimbawa, magfo-full charge ka nito. Actually, pwede mo siyang gamitin ng magdamag Papakita ko sa inyo assuming na fully charged na tong ating battery, actually, hindi naman pa lobat to, kaya lang chinarge ko lang for demonstration. So, ayun, kung nakita nyo kanina, nag-green siya. So, ganito. Ayan tignan nyo yung linya. Ayun, ayoko na kasing baklasin kasi naka-install na yan dito sa may garahe namin sa may harapan ng pintuan. Ayun, yung bombilya. Ayan.
Papakita ko sa inyo ha. Positive red, negative black. Ayun. Dito sa kanilalagyan ko, naramdaman ko yung liwanag eh, or nakita ko yung liwanag. So, ayan na siya. O, diba? Malakas. Tipid sa kuryente. Or else, hindi ko naman ina-advise na gamitin nyo siya on a regular basis. Kundi, pwede rin, gaya nga nasabi ko, emergency light. In case of emergency, pagka brownout, hindi natin maiiwasan sa panahon ngayon, bigla-bigla nagba-brownout. Eh, mahirap pa madilim. So, kailangan, meron tayo nito. Ayan. Ganun lang. Siya nga pala, ang bili ko nitong emergency bulb na to, or itong emergency light, ano to eh, nasa, hindi ako nagkakamali, nasa 120 lang. So, 120, tapos 150, 270, sa halagang 270, may pang emergency ka na. O, diba? Tapos, itong baterya natin, wala pang tapon. Or hindi mo kailangang itapon. Hindi mo kailangang i-dispose. Kasi, mapapakinabangan mo pa eh. Actually, itong baterya na to, 2 taon na nung magpalit ako, 2 taon na. Itong October, magdadalawang taon na siya. Tapos, nagagamit ko pa. Ayan, ganito lang. Basta't ang gagawin nyo lang, i-mount nyo lang siya in a place na yung sigurado kayong, alam nyo yun, yung kahit hindi nyo nagalaw-galawin, ganito. Ayan ha, tinagay ko dito sa corner ng may pintuan namin. Yung hindi siya matatabig, hindi siya matitisod, hindi makakatisod. O, tapos mount nyo na lang yung ano, kung saan maganda. Total, mahaba naman yung kanyang kable eh. Ayan o. Oh. Sa sobrang haba nga, ito nag-loop pa ako para lang hindi siya kalat-kalat. Tapos, ayan na. Ito na siya. Ayan. O kaya, pwedeng ganito, patong na lang dyan. Basta't importante, malinis tignan. Yung hindi siya masakit sa mata, or hindi siya pakalat-kalat na pagka nakita mo parang dumi, gano'n. Kailangan lang nating iligpit na maayos. So kaya kung wala talagang space, edi tago mo muna, basta't make it sure na naka-charge siya. Tapos from time to time, siguro kahit na pagka hindi mo nagamit in 2 weeks, i-charge mo na lang ulit para siguradong may karga. Anytime na magka-brownout, sigurado kang magagamit mo siya. Yung mga tipong ganun lang, yung pakikinabangan mo lang din yung ano eh, yung mga dapat sana tapon na para sa iba, pero para sa atin na mga gustong makatipid at gustong walang sinasayang, kesa naman sa itapon mo o i-dispose mo, di pakinabangan mo pa hanggat kaya. Hindi naman kasi tulad ng baterya ng sasakyan na pagka bumili ka ng bagong baterya, pwede mong i-swap yung basyo eh. Nababayaran ka pa nila ng, or i-minus nila dun, ibabawas sila dun sa presyo na, kung hindi ako nagkakamali, nasa 400 pesos pa may babawas pagka may basyo ka ng baterya ng sasakyan. Etong sa ating motor wala eh. So far wala pa ako na-encounter ng mga battery shop o kaya kahit battery dealers na binibili nila yung basyo ng baterya ng motor. Kaya ayun, nakaisip ako, ganito na lang. Ayan, diba? Sana nakapag-share ako ng tipid tips na naman sa ating mga viewers.
At sana maging kapaki-pakinabang itong vlog na to. Maraming salamat sa panonood.